Senator De Lima, ilang araw na rin pong nakalipas mula nang maaresto si dating Pangulong Duterte at ngayon nga po ay naroon na para iharap sa kanyang pre-trial. Ano po ang inyong naging reaksyon nung malaman niyo po itong balitang ito? Na yung naramdaman ko po ay great relief na ayan na, yung pinakahihintay ng mga pamilya ng mga biktima, libo-libo mga biktima, dumating na. Kasi lagi, maalala mo, Cherry, laging may mga, last year, na mga usap-usapan o kalain na ilalabas nga na nga daw yung warrant of arrest. As early, I think, as July, meron na ganong mga balita. And then, noong October, meron na naman. Nung patapos na yung taon, gano'n na naman, and even yung February. So yan, March 11, it did happen, finally. Kaya, syempre tuwang-tuwa. Pero nung una nga po, parang hindi ko talaga ma-describe yung real feeling ko. Kasi nga, okay, kahit inihintay po na namin yon, inaasahan na namin, ay hindi pa rin para akong naniwala na nangyayari na nga. Yan. Kasi that was such a historic moment, a milestone thing, a milestone development in our country. Ngayon pa lang nangyari yan na hinuli, inaresto yung isang dating Pangulo na who ruled with a fist, with an iron hand, with a fist, at siya. Senator De Lima, na-mute po, nawala po ang inyong audio. Hold on. Ngayon ang subject ng warrant of arrest at ng kasal ngayon sa ICC. Naputo lamang po kayo, Senator De Lima. You said na hindi nyo maintindihan yung inyong mararamdaman. Nung una natuwa, pero... Mixed feelings. Ayun, mixed feelings. Opo. Mixed feelings. Natuwa, syempre. Kasi ayan na, finally. Pero parang, nangyayari na ba? Yung parang, ayaw pa rin maniwala, nangyayari na ba ito? Tunay na ba nga ito? Kasi nga, yung historic moment talaga sa atin, sa Pilipinas, ngayon lang nangyari yan, milestone, breakthrough, never in Philippine history, na merong ganyan, na dating Pangulo, na isang strong man who ruled with a iron fist, ay siya ngayon ang as tinutugis, siya ngayon ang inaresto, and before a foreign tribunal or an international tribunal at that. And then, pero hindi ko rin maalis, Cheryl, yung aking lungkot na, kasi naman, kung noon pa sana, ay gumalaw na yung mga authorities natin. And I'm referring, of course, sa past Duterte administration, although medyo malabo atang ganon ang mangyayari na gagalaw na kaagad yung mga relevant authorities. Pero nung umpisa rin ng administrasyon na ito, wala silang ginagawa until nga yung nagkaroon ng Quadcom. And itong mga pangyayaring ganyan, nagsimula yan nung na-break na yung unity team, nasira na yung alliance nila, Marcos and Duterte. So, dapat noon pa. Kasi nga, riniklamo ko yan, tinuligsa ko yan, kinondem ko yan, yung mga killings na yan. Pero konti lang yung parang nakikinig sa akin. So, hindi na sana humantong sa ganito na isang foreign or international tribunal pa ang magte-take ng initiative na imbestigahan. Tapos nangyari nga yung imbestigahan, few years din yon, and seryosong investigasyon, at ito nga ang kinahantungan na nag-issue na ng warrant of arrest yung pre-trial chamber. Ang ibig sabihin yan, kumbinsido yung 3 members of the pre-trial chamber na there are reasonable grounds to believe based on the submissions of the Office of the Prosecutor of the ICC na kailangan ipaharap na si dating Pangulong Duterte sa ICC. But then again, dito nga po ay magkakaroon siya ng pagkakataon na depensahan ang kanyang sarili. Ikinikilala dito yung kanyang karapatang pantao. So, pre-trial, pre-trial na po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC mamaya, Senator De Lima.
Sa mga Let me clarify. Opo. Okay. In Paano nga po general, ba? Alright. that is part of the pre-trial. Meaning before yung actual trial Opo. na ang mag-handle ay isang trial chamber. Ito ngayon is before the pre-trial chamber. Yung pinakauna, gagawin yan mamaya kasi we are ahead 7 or 6 or 7 hours sa time. No, we are ahead than The Hague. So, ang mangyayari niyan is that first, sisiguraduhin ng chamber na yung suspect o yung respondent o yung humaharap sa kanila is the very same person that was the subject of the warrant of arrest. So yun po ang una-una nilang tatanungin at i-determine. Tapos, hindi ako masyadong sigurado kung didiretso na sila doon sa tinatawag na confirmation of charges. Meron din kasing ganyang stage. So pinaharap lang muna niya para sabihin sa kanya kung ma-determine na nila that he is the very same person subject of the warrant of arrest, ay i-inform na siya, ipapaliwanag na sa kanya kung ano yung mga charges against him. And then pwede na siyang mag-raise ng kung anong issues or questions about those charges. In other words, Cheryl, he is or he will be given a due process. He will be accorded due process. Nagsisimula na nga yung proseso na yon pagkatapos na inaresto siya at dinala siya sa The Hague at sinurrender siya doon sa The Hague, yan na. Kasama yan sa due process. May mga stages or steps na susundin ng ICC para masiguro na merong patas na treatment sa kanya bilang isang suspect. Kasi ngayon, strictly speaking, Cheryl, hindi pa siya considered accused. He is considered a suspect, he is considered a respondent. Kapag i-confirm na ng pre-trial chamber na tama yung charges, then dun na yung magiging trial stage at dun na yung ituturing si Mr. Duterte bilang akusado. Si dating Pangulong Duterte pa lamang po ang naaaresto o nahahainan ng warrant of arrest. Senator De Lima, may mga pangalan pa tayong hinihintay. Nandyan po yung sinasabing susunod na raw si Senator Bato de la Rosa, dating PNP Chief Albayalde. And may nabanggit din po kayo, sinabi nyo na dapat kasama sa ipaaresto ng ICC si Senator Alan Peter Cayetano. Ba't nyo po nasabi yun? Okay, tungkol po dun sa sino yung mga posible na may isyuhan din ng warrant of arrest. Yung mga nabanggit mo, Cheryl, kasi ang alam ko ay sila ay mga sinomon din. Na sila ay parang kinontak din ng prosecutor team, the investigative team, at para pasagutin. As to whether or not sumagot sila, as to whether or not nag-respond o nag-reply sila dun sa summons sa kanila, yan po ang hindi ko alam. Ang nabalita po noon is that ay pinapatawag sila o may nag-issue ng summons sa kanila. So we can expect na ang susunod na warrants of arrest ay posibleng sa kanila. Lalo na si Senator Bato de la Rosa as the former PNP chief. As to sino pa ang pwede at sino pa ang mai-issuehan ng warrants of arrest, hindi ko po 'yan alam. Tungkol naman po kay Senator Alan Peter Cayetano, nabanggit ko po 'yun dahil nga po nag-react ako dun sa kanyang I think it was a FB live na sinasabi nga niya yung parang he's questioning about hindi daw binibigyan ng due process si Mr. Duterte, linalabag daw yung kanyang karapatan. So dapat daw ay hindi ganon. So he was actually defending against Mr. Duterte. So I had to respond and reminded him about his role then when he was still with the Senate. Siguro maalala natin yun. He was really a defender of what was being done by Mr. Duterte. Siya yung nagsabi pa nga noon na dapat daw pasalamatan natin si Mr. Duterte na gano'n ang ginagawa. Yung combat sa illegal drive, gano'n ang nangyayari.
na meron nga mga pinapatay. And then meron din siya mga sinabi sa akin. Binansagan niya po ako as a drug lord. So I had to respond kasi, okay, noon, anong ginawa mo noon? Na hindi ka umangal at dinipensahan mo pa yung kawalan ng due process at kawalan ng paggalang sa karapatang pantao ng mga pinatay nila. So I had to say that. And then, na ano naman sa statement ko, na kasi para sa akin, so kanyang naging role in this whole thing was an enabler. So an enabler is, complicit. Pag sinabi mong enabler, ang isang tao in the commission of a particular crime or crimes, that is practically saying that he is complicit. And that's why, kung complicit siya, dapat kasama rin siya. But that I do not know on whether or not in the investigative phase or stage of the ICC, ay sinaba na yung si Alan Peter Cayetano and the likes of Alan Peter Cayetano, kasi may ilan-ilan pa dyan. Alam natin yon. May ilan-ilan pa dyan ng mga personalidad na mga naging enablers lang. Kasi imbes na questionin yung yung carnage, yung mass murder na yon happening right before our very eyes, meron silang mga sinabi. Hindi lang tumahimik, yung iba, meron silang mga sinabi. They chimed in doon sa rhetoric ni Mr. Duterte na mga kill at saka yung panggigipit sa mga katulad ko na mga kritiko. That's why I had to say that, na para sa akin ay dapat nga isama siya bilang isang enabler. But that is not to say that I am dictating on the ICC. Kasi sila ang nakakaalam kung sino talaga ang dapat kakasuhan. Kasi ang alam ko dyan, Cheryl, is pinipili talaga ng ICC ng istrikto, binubusisi nila yung mga facts, yung mga evidence, kung sino ang pwede nilang kasuhan, at pipiliin nila kung sino talaga yung mga may malaking role dyan sa krimen na yan. We cannot expect ICC na magpa-file ng kaso at isasama yung mga middle level sa PNP, middle level officers, na sumunod din sa mga utos nila Bato, sa mga utos ng mga generals, at saka yung siyempre, yung mga nasa baba, yung mga gunmen, yung mga low-level perpetrators, yung mga members ng mga squad na pag hinuhuli, or gustong ulihin, pero it ends up in deaths, in summary executions. Senator So that's the Lima. reason why I had to say that, Opo. yung tungkol kay Alan Peter. Sinagot din po, Senator De Lima, ayon po kay Senator Cayetano, naiintindihan daw niya yung inyong posisyon, pero mukha daw political propaganda lang daw po laban sa kanya ang inyong pahayag. Ano rin po ang inyong sagot dito? How can it be political propaganda? Kalaban ko ba siya sa eleksyon? And then, lahat po ng mga ginawa ko, lahat yung mga sinasabi ko, ay consistent dun sa aking paninindigan na yung ginawa nila, yung mga crimes against humanity na yan, yung mga murder, summary killings, summary executions, ay mali, labag sa batas, labag sa domestic laws, labag sa international law. I've been consistent with that. So the fact that I'm again saying those things now, nasaan ang political considerations dyan or political agenda? Yes, I am a candidate now for party list, but my statements, my role, my stance, insofar as this issue is concerned, the issue of accountability of Mr. Duterte and other personalities, dun sa mga pagpatay na yon, has nothing to do with my running as a nominee of a party list. Kasi noon ko pa yan ginagawa, noon ko pa itong ginagawa ko ngayon, dati ko nang ginagawa. And that is precisely the reason why they persecuted me.